Hello, magandang gabi po. Gabi na, no? Malapit na mag-alas 6. So, maya pa bengi, maya pa. Ngayon, at saka manay magrabim sa mga kapsat ko. Magandang gabi sa mga Tagalog. Ha? Maray na banggi sa mga Bicolano, lalo na sa mga, kuwan ko dyan, mga adapting kabatses ko dyan sa Ateneo Dinaga, mga kamember ko diyan sa sa tawag ito sa Man Cave International diyan sa Naga City sa presidente na si Melvin Del Puerto at saka si Attorney Manisais. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi kay sino to, kay Ernesto Lagramata. O ang inyo ng presidente diyan, mukhang malamang ay mukhang sure ball na naman nanalo na yung si Trump. So pasensya na sa mga Pilipino na gustong mananalo si Kamala. So nawawala na, ganoon talaga ang buhay. May mananalo, may matatalo. Pero wala nang pan. Pwede pa namang may chance pa naman, pero by the trend is going, it is going to the way of Trump. Ang problema lang, si Trump po may reputasyon na nasintensyahan. Kumbaga kriminal. Kung siya, ilang beses din siya magsinungaling. So ibig sabihin, talagang lamang ang magiging sinungaling, no? Kahit saang parte ng mundo. Ang masasabi ko lang yan, pasensya sa mga tita ko ng mga maka-Trump, kapatid ng tatay ko, ay ako naman po ay sa totoo lang wala naman ako diyan, pero ayaw ko lang sana na magbigay ng masamang halimbawa sa mundo yung isang tao na patunayan na sinungaling kung magsalita. Maraming kasinungalingan at napatunayan na sentensya ng jury ay siya pang mananaig. Masama ng example, no? Nataka lang ko sa mga Amerikano. Ang tingin ko sa mga Amerikano ay ganito. Sila ay mga bobo na. Sila ang totoong bobotante. Ang Pilipino naman ay mga nagbebenta lang ng boto. Mas karamihan sa Amerikano ng mga bobotante. Akalain mo naman na kriminal iboboto nila. Pagkatapos, sinungaling pa. Ay wala tayong magagawa. Yan talagang gusto nila eh. Yung mga mayabang style, babaero pa. Tapos, ang Pilipino naman, ay mahilig naman sa mga kung sino bumibili ng boto. Yan ang katotohanan. Ngayon, dagdagan pa niya, may mga sinungaling din sa ating, maraming sinungaling sa ating sosyedad. O, ito pa. Ito lang, sa sunod ko na siguro babanggitin yung ibang sinungaling. Sa dami na sinungaling sa mundo, ay hindi natin kaya silang ubusin. Ang ito naman, ang sa aking na ikikwento ay tungkol ito si Kwan. Ang title ng ating kwento ay yung tatay ni Senator Win Gatchalian, tsaka ni Rex Gatchalian, tsaka mayor sino bang mayor? Sinong Gatchalian yung mayor sa Valenzuela? Ang tatay pa, sila pala yung may-ari ng SUV na Cadillac. Mali ako, Lincoln Navigator ang akala kong puti. Cadillac pala na numero 7. At sabi ni Bato, peke daw yung 7 na numero. Pero nagsumuko sa LTO na driver ng kumpanya nila ni Gatchalian. So, kanina Gatchalian, kaya lang ang tatay naman ni Win Gatchalian ay tinanggi, hindi daw sa kanila yung number 7. Sino susuot yun? Sino gagamit nun? Sabi, peke daw. Pero hindi ako naniniwala, peke yun. Mayroon bang peke na numero 7 na Cadillac? Mahal-mahal nun. O, di ba? Naniwala talaga ako sa inyo yun, Win Gatchalian. Ang problema lang, para ka rin si Bong Revilla, ayaw aminin na nagkamali ka. Ayaw aminin na siya yun, yung dumaan sa yung sasakyan dumaan sa bus lane sa EDSA. At sinabi nung driver na sinabi ni Bong Revilla na siyang hepe ng lahat ng enforcer ng mga Metropolitan MMDA, Metropolitan Manila, ay sinabi na
ng driver na kay Bong Revilla daw yun. Kaya sinabi naman ni Bong Revilla, ay kay Bong Revilla, kay Senator Palaya, sige, wag nyo lang singilin. Narinig ng reporter, kaya ayun, pumutok. Pumutok din sa galit si Mr. Revilla. So, kita mo, sabi niya, anak ng teteng. Mahilig ka, anak ng teteng. O ngayon, sino ngayon? Sabi naman ni Bato, sumali rin si Bato. Hindi doon sa kanya yon. Wala naman nata, nagtuturo kay Bato na siya may-ari ng puti na Cadillac na may numero 7. Pero sinabi niya peke. Pero ang tinuturo talaga ng bilyonaryo at napatunayan na ang sumuko sa LTO ay isang driver ng kumpanya na sa kanila ni Gatchalian. Sila ang may-ari. So, ngayon, huwag na magmamangan. Be man, be a man, be gentleman. Aminin kung pagkamali. Sundin niyo po si John Winston Casio na nagsampal niya yung tao doon sa raid din sa Bataan ay talagang tinanggap kagad at tinanggap din ang parusa sa kanya. Tinanggal na ata siya sa PAOK. So, ganoon lang ho kasimple. Kung minsan may pagkakamali, ako nga di ba? Nakipaglaban ako laban sa mga pagnanakaw nila ni Dinan Hernandez, dating congressman namin. Si Dinan Hernandez, pating kapatid niya na si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. Kasama nila diyan sa pagnanakaw si Bay Zorahida Taha na dating direktor ng DSWD. Ang dami talaga sinungaling. Pati itong si back chairman niya na sinungaling din ito si Jacquia Elaw. Sasabihin pa na hindi daw siya back chairman. Back chairman po kayo. Back chairman po kayo. At sinabi mismo niyan ng Philippine Center for Investigative Journalism na hindi mo naman kinasuhan ng libel. Kaya, ibig sabihin, tinatanggap mo yung pinablish sa iyo noong May 25, 2018 na ikaw ay chairman ng Bids and Awards Committee. At nilabas din niya ng tinatawag na ABS-CBN tapos hindi ka rin nagreklamo. So, ngayon, iyan po ang ating makan. Ilabas natin ngayon yung litrato na tinuturo na may-ari ng Cadillac na nahuli na dumaan sa busway na may numero city pa na plaka ay si tatay ni Win Gatchalian. Ayan. O paano yan? How will you know siya na hindi sa iyo yan? O, caught in the act. Luxury SUV with fake 7 plate. Fake talagang fake ang plaka na city. Trace back to Gatchalian. Sa bagay, mga Chinese din ang pamilya nito, kaya mahilig sa fake. Ayan, number 7. So, sinabi, basahin kong report, a company owned by the Gatchalians is under the spotlight after its luxury SUV was caught illegally cruising along EDSA busway with a protocol plate reserved for senators. The Land Transportation Office has confirmed that the Cadillac Escalade, which displayed a fake 7 protocol plate, is registered to the Orient Pacific Corporation. So, ang may-ari ay si mga Gatchalian. Based on sa Securities and Exchange Commission documents, bilyonaryo William Gatchalian and other family members hold top positions into Orient Pacific firms. The elder Gatchalian serves as the chairman and president of the Makati office, while Senator Sherwin's brother, Kenneth, is the vice chairman in the Pasig office. Kenneth is listed as president and their mother, Di Hua, is the corporate treasurer. Gatchalian earlier denied he was aboard the SUV on November 3 when the car was caught. Oo nga, hindi ka sakay, pero ikaw may-ari. Hindi naman sinasabi na ikaw saan doon eh. Sinasabi lang na kayo ang may-ari. Sabi niya, not me, sabi ni William Gatchalian. I was in Japan, no? Okay, meanwhile, the Orient Company driver, Angelo Edpan, surrendered to LTO. Yung driver ng kumpanya niyo, sumuko eh. At inamin na siya yung nagmaneho ng
sasakyan na may fake na number 7 na plaka. So, ganun lang ho kasimple ang problema natin sa Pilipinas ay marami talaga mga sinungaling. No? Dagdagan pang sinungaling na si Trump na nananalo sa eleksyon. Pero may pag-asa pa, baka malay mo, baka hahabol si Kamala Harris. So anyway, try next time, Miss Kamala Harris. Hindi pa naman, bata ka pa naman, magkasing edad lang tayo. Kasi ako, pag tinanggal ako ng COMELEC, sa pagtakbo senador, sisigurahin ko tatakbo po ako presidente sa 2028. Maghanap lang ako ng pondo para hindi na ako tatawagin ng COMELEC na nuisance candidate. Okay? So diyan na muna, no? Kasi mag-vlog naman ako mamaya. Damihan ko lang vlog para marami makakakilala sa akin. Sebastian Sarting Gonzaga, Philber Vlogs, dalawang Pinklawan, Juji Sergeant Bong, si Kernel Santa Teresa. Kernel, tutulungan talaga kita. Itatalakay natin, tawagan kita. Tatalakayin natin ang iyong kaso sa hangin. At tawagan natin si General Hirnya. Jimmy De Vera, good evening po, Engineer Toto Kausig. Tapos sino pa? Si Headless Horseman, si Maria Elena Valera. Malalim yung kaso laban kay Trump at di mo rin alam yung background ni Harris. Ay, pasensya na kahit ano pang dahilan ninyo mga sakwan. Pasensya na kayo kasi nakita ko sinintensyan siya eh. Kaya bahala kayo, inyong presidente yan eh. Di ba, Amerikana ka, Maria? Wala naman ako magagawa. Yun yung gusto nyo eh. Kaya nga, sa Pilipinas, wala rin tayo magagawa. Gusto na si Bongbong, pero dinaya ng Smartmatic. Ganon talaga ang mga laging natatalo yung mga mabubuti. Ganon lang kasimple. Maraming salamat po, Kabunyog. Tapos sa Pilgir Vlogs, tapos si Sir Fred Lumba, isip siguro niya, ababdalo na siya kasi senador ang anak. Next pa, stories, go lang, Toto Berteni, Catalonia, Kausing, Octavio Sanchez, Bravo, Senator, Pamsi, money is power talaga. So anyway, Emil de Talaugon, Gigi, maganda, gabi, Senator Toto Kausing, Teresita Sapalaran, Raul Diamante, the best is Trump. Ay, talagang the best. Tataka naman ako sa inyo, the best sa inyo si Trump. Paano man mag-the best si sentensyado? Paano mag-the best si sinungaling? Ang dami-dami sinabi sinungaling. Pati kapatid ng tatay ko na 2 babae bumoto kay Trump. Wala akong magagawa. Inyo naman yan, Presidente. Enrique Quilanta, Mikoy, Luslos, Nyo Calvo. Ay, mahala ka. Huwag ka na makinig kung inaaway mo lamang ako, Mikoy. Kung gusto ko mo kaya itatanggalin na kita rito para ma-block ka na. Pero hindi ko gagawin. Pasensya ka na, Mikoy. Kahit naawayin mo ako, hindi ko po gagawin yan. Sebastian Sarting Gonzaga, Renato Serra, Kamala, she's fired. At talagang daming Pilipino ayaw kay Kamala. Natataka naman ako. Bakit? Sa totoo lang, bilib ako, matalino si Kamala. Robert Ejen Santos, Rohil Cagbay, E.S. Makisi. So, ibig sabihin, kapag yan ang dahilan kung bakit marami ang nabuboto ng mga Pilipino, no? Na mga tarantado. Kasi ganito talaga mentalidad ng mga botante. Kung sino yung magaling mo sumigaw-sigaw, kahit na maraming krimen, iboboto. Ganun mangyari. Kita mo yon. Baka mananalo pa yan si Chubby Chingson na tumatakbong senador ngayon. No? Eh, sa totoo lang, ang bumabango siya kahit na dami niyang inakusan siya pag nanakaw doon sa tobacco industry. Si George Tres Maria, tapos si Pamsi, si Saria Angkong, Milda Talaugon. So ngayon, pero ano pa man ang inyong naging ginawa, gusto ko lang sasabihin po, oy, bakit pinatay yun? Gusto po ko lang sasabihin po, patuloy po ako magbablog para ang mga Pilipino ay matuto rin na magmahal sa katotohanan. Wala tayong magagawa. Mahalin lamang natin ang katotohanan. Kung hindi nyo kaya magiging totoo at kung hindi nyo kaya na huwag iboto mga sinungaling, mahalin na lang natin ang katotohanan. Yun na lang aking pakiusap.
Ha? So, anyway, I'll never stop telling the truth. And the truth is, kahit na nanalo yan, Trump is criminal. Number 2, babaero yan. Number 3, sinungaling. Bahala kayo sa buhay ninyo. Sa Pilipinas, mas maraming sinungaling dito, mas maraming kriminal. Sentensyado si Bongbong Marcos. Nanalo siya sa Smartmatic. Naku, dami. Tapos si Ruben Padilla, nananalo senador. Wala tayong magagawa. Si Bong Revilla, nananalo. Si Lito Lapid, mga kriminal, nananalo. Si Jingo Estrada. Yan panahon talaga ng kriminal. Kaya sa lahat ng mga nanalo, wala talaga akong mababa ang respeto ko sa mga taong yung mga yumaman. Yung mga artista na yun, wala na kasi kinikita sa pelikula, kaya nag-umpukan sila sa politika. Ganun po ang katotohanan ng buhay dyan. Polo Carpio, Fernando Malabanan, Jerica Lonstedt, Edre, Emelita Taogon, Antonio Grino, tapos Berera, Benro Malyari, si Cristito Dayaday Katunaw, tapos si Leonardo Baldimoro, Polo Carpio. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna tayo. At mag-usap kami, pag-usapan ko mamaya, bibirahin natin ang dynasty na pader sa Pasay City. Magandang gabi! Imelda Lacoste Calixto Rubiano.